Good morning mga paps, welcome back sa aking munting channel, si Mang Bonsai at iba pa. So ngayon mga paps ay umagang umaga, napakaaga. Habang hindi pa sumisikat ang haring araw mga paps at hindi rin bumubuhos yung ulan, pasyalan muna natin itong aking garden. So mga paps, ito yung aking target dito. Yung mga branches niya kasi na nasa taas ay malapit nang humabol doon sa mga primary branches. So puputulan ko muna yan mga paps. Ito mga paps ay simpleng video lamang tungkol sa pagbobonsai. Ito nga pala mga paps ay Argao Taiwan So itong gagawin ko ngayon ay routine lamang ito mga paps, walang masyadong complicated na gagawin. Bali routine lang na pagputol nitong mga branches na kailangan ng putulan. Dahil kung mapapansin nyo nga, tulad ng sabi ko kanina, ito yung primary branches. Yan, mga primary branches yan. Tapos yung mga branches niya rito ay malapit nang humabol sa kanya. So wala nang ramification pag nagkaganon. So kailangan putulan yan mga paps. So ito mga paps ay routine kong ginagawa. Pag ganyan na nag-ikot ako dito sa aking mini garden ay napansin ko na ganyan nga ay malalaki na yung mga branches. So routine po ito, walang masyadong kung ano-ano pang rules so pinuputulan ko lang yung mga branches na yan para mag-create na siya ng padding. So ayan, ang usually na ginagawa ko mga paps, kung meron ng mga ganyan na buhay na shoots na lumabas dyan sa pinakaunang shoots, sunod po dyan yung pinuputol ko na kaagad. Kung hindi naman doon sa pangalawa, depende po sa length ng branch o sa pad na gusto nating gawin. Ito nga palang material na to mga paps, doon sa mga hindi pa nakakaalam, uulitin ko po, ito po ay Argao Taiwan. So ito pong mga cuttings na to, pwede po itong itanim ulit. Ganun po ang ginagawa ko para makapagparami at magkaroon ulit ng mga panibagong material. Tulad po nito, tingnan nyo mga paps, meron na siyang bend. Yan, kung mapapansin nyo yan, umikot-ikot siya. So ito mga paps ay kala ko putol na, nabali po yan ng batang bata pa. Tapos ayan na nga at lumaki siya at nabuhay muli So maganda yung bend niya, pwede ko siyang itanim ulit para gawing cuttings. Ganyan po ang ginagawa kong propagation. Bawat putol ko, yung mga may future na sanga, kahit mga ganito mga paps, tinatanim ko po yan para dumami at hindi na ako bili ng material. So ayan mga paps, kung mapapansin nyo mabilis nga mag-wild itong aking Argao Taiwan kasi nakarekta na po yan sa lupa. Tumagos na sa lupa yung roots niya. So ito po ay root over rock clasping pwede ring root over rock, rock clasping kasi nakakapit yung kanyang ugat doon sa bato. So ito mga paps, kung mapapansin nyo, meron dito nga naka-wire. So tatanggalin ko muna yan kasi maliit yung wire. Tapos hindi niya na kayang i-bend pa yung branch kasi mas malaki na yung branch at mas mahaba. So lagi pang umuulan, mabigat na. Kung mapapansin nyo rin mga paps, meron na rin scar. So papalitan ko ng medyo malaki para iangat lang ng konti itong branch na to, kasi gusto ko na nakaganyan. Kasi dito bakante rito sa part na to, so gusto ko siyang iangat ng konti. Yan, maliit yung kanina at saka hindi niya nakaya mga paps. So iangat ko lang konti ganyan para so sobrang iksi kaya medyo mahirap. Di bale, recycle lang kasi. So yan, kaya ganyan para magkaroon ng branch dito. So yan, dito mga paps ay tapos na pupunta tayo doon sa kabila. Ito kasi mga ibang mga branches sa ilalim ay gusto kong makahabol, kaya hindi ko muna pinuputulan. Yung mga nasa ibabaw lang muna. So ayan nga pala mga paps, yung naputol ko.
itatanim ko po yan later on, ano, gagawin ko po yung cuttings para makapag-propagate ng Argao Taiwan. Dito pupunta po tayo dito sa kabila. Puputulan ko na rin to dahil sobrang laki na, nawawala na yung ramification. Yan. So gusto kong lumaki yung kanyang trunk. Makikita nyo po yung trunk na yan. Yan, paikot-ikot siya, twisted, ano. Gusto ko pong lumaki yung trunk, kaso sa paglaki niya nagkakaroon na po ng hindi magandang ramification. Yung ibang part mas malaki kaysa doon sa baba. So kaya puputulan ko po siya dito para mag-generate ng branches doon sa baba at mas makahabol yung mga branches na nasa baba, no. So ayan mga paps, uunahin ko na agad itong malaki. Yan. So malaking cutting po ito mga paps, pwede itong itanim ulit. Yan, puputulan ko rin po itong mga nasa pinaka top part, ano mga paps. Para unang-una magkaroon ng branches doon sa ilalim, makahabol yung branches sa ilalim. Pangalawa, makatagos yung light. Yan. Kasi sobrang sobrang lalaki na. So routine lamang ito mga paps, laging ganito yung ginagawa ko kasi kapag umikot tayo, di natin pwedeng pabayaan kasi nagiging pangit yung forma pag sobrang wild. So wala namang masyadong rules dito. Wala akong masyadong rules na sinusunod, basta cut lang ng cut, ano mga paps. So malalaman na lang natin yan, tapos na yan. Sa pagdating ng panahon, di natin namalayan, tapos na yung ating bonsai. Ayan na po ang itsura niya mga paps, nakikita na nga yung twisted na branch. So dahan-dahanin natin paunti-unti para unti-unti na rin siyang gumanda, no mga paps. So ganyan po ang bonsai. Hindi natin kailangang magmadali, dahan-dahan lang at wag lang tayong maiinip, matatapos din po yan. Nililinisan ko na rin nga diretso dito kasi may mga tumubong mga ito po yung mga argaw dagat, ugat ng argaw dagat, tumubo po na mga tinanggal ko na. So dito sa ilalim mga paps, merong tumubo na sanga, branches dyan sa pinakailalim nya. So ito mga paps, kung mapapansin nyo to, may isang tumubo sa pinakailalim, galing po yan doon sa part ng trunk na nakalubog. So hindi po natin kailangan yan, kailangan po natin tanggalin kasi magbubukol po yan dito sa ilalim na part. Yun, hindi maganda. So ayan, kung mapapansin nyo mga paps, kitang kita na yung twisted na trunk. At tagos na po yung light dyan, magkakaroon na yan dyan ng mga branches sa ilalim. So mabubuhay na yung mga shoots dyan dahil maaabot na sila ng light. Mayroon pang isa dito mga paps, yung katabi niya, kung mapapansin nyo ito. Kung nakikita nyo to, itong hinahawakan ko, yan, yung gumagalaw na yan. Isa rin pong branch na galing doon sa ilalim. Kung titingnan natin, kung makikita nyo, mahaba po yan. Ito, mahaba at mas lumalaki pa kaysa doon sa mga branches na nasa ibabaw. So tatanggalin po natin yan dahil sa kanya lang napupunta yung energy nitong ating material. So ang gusto ko pong branch na lumaki ay yung mga nasa ibabaw, yung galing po sa ilalim ng lupa. So hindi po kailangan yan. So dapat pinapansin po natin palagi yung ganyang mga tumutubo sa ating material. Yan, mahirap tanggalin kasi nasa ilalim. Yun. So ito mga paps, yan, mahaba at malaki. So gagawin ulit natin cuttings yan, itatanim ulit natin yan. Ngayon dito ulit sa ibabaw mga paps, ganun pa rin, putulan natin para magkaroon ng ramification.
at dumami yung branches, side branches. Ayan. Yan. So kung mapansin nyo, wala pa akong mga major na wiring mga paps, ano. Ang dinedevelop ko pa lang kasi dyan yung trunk, tapos yung mga primary branches. Hindi pa ako masyado nagwa-wire, saka na po ako maghahanap dyan ng makakailanganin. Ayun, tapos na mga paps, no? Iniwan ko lang yung mga sa tingin ko ay kailangan. So routine lang po yan, araw-araw pag makikita natin yung mga bonsai natin na ganyan na yung nangyayari, bawasan na po natin. Yan. So eto na yung naputol natin mga paps, ang dami. Ayan po, meron pa doon sa una. So maliliit lamang na material yan, pero marami tayong naputol na sanga. Ayan po, makikita nyo, namumulaklak na rin, no? Medyo may gulang na itong ating Argao Taiwan. So yan po ay gagawin kong cuttings, itatanim ko ulit. Putol-putol lang, tapos tusok po sa river sand. So yan lamang mga paps, maraming salamat sa panunood. Sana ay may naibahagi po ako sa inyo. Ako po ay baguhan lang din sa pagbobonsai, kaya kung meron po kayong suggestion o comment, iwanan nyo lang po sa comment section. Maraming salamat po. Imbitahan ko po ulit kayo na mag-subscribe kung hindi pa kayo nakapag-subscribe. Doon po sa palaging sumusuporta. Sana po hindi kayo magsawa. Maraming salamat, magandang buhay at happy bonsai.